ang bahay daw ay investment. Hindi po totoo na ang bahay ay investment. Ako na po ang nagsasabi sa inyo, hindi totoo na ang bahay ay investment kung hindi nyo po siya pagkakakitaan. Ang bahay na itinayo nyo para sa pamilya nyo, bahay na itinayo nyo para sa kapatid nyo, at bahay na itinayo nyo dyan sa lupa kung saan meron kayong lupa, yan pong bahay na yan, kung hindi nyo bayaran, papaupahan, yan po ay liability. Hindi po siya investment. Bakit? Ang liability kasi ito yung mga bagay or mga properties na kumukuha sa'yo ng pera, like tax, like amortization, and maintenance. If yung inyong bahay na yan is papaupahan nyo, ang naupa dyan is magbabayad sa inyo, yun po yung tinatawag natin na asset. So, yun yung investment na tinatawag ko. Huwag kayong malilito guys, kasi marami sa comment section ko nalilito na oo tama, una talaga nga-invest ang bahay. Pero, meron po siyang category. Ang bahay na sinasabi ko na magandang i-invest ay kung pauupahan nyo ang bahay na i-invest nyo. Pauupahan nyo yung bahay, hindi siya magluluma. Pauupahan nyo yung bahay na hindi lang basta mami-maintenance lang. Hindi po ganun. Kailangan ang bahay talaga ay pauupahan mo. Kikita ka ng pera. Siya ang magbabayad ng sarili niyang amortization. Or kung meron man kayong lupa dyan, kasi marami rin tayo sa comment section about sa lupa, okay lang din yung lupa. Tayuan nyo ng apartment, paupahan nyo, kahit yung isang apartment, yun yung inyo. And then yung ibang part ng apartment ay yun yung paupahan nyo. So wag natin sabihin na yung bagay na liability is investment. Hindi po, magkaiba siya. Guys, ako na nagsasabi, magkaiba ang liability sa investment. Ang liability, ito yung bahay mo mismo. For example, may bahay ka. Titirahan mo yan, magpapa-maintenance ka, magpapapintura, magbabayad ka ng monthly ng tubig, kuryente, galing sa sarili mong bulsa. Yan po ang liability. Pero, ang investment na sinasabi ko sa inyo, ito yung asset na kumuha kayo ng bahay kay Pag-ibig, kahit may monthly amortization yan, okay lang. Basta pinaupahan nyo. Pag pinaupahan nyo yan, yung naupa sa inyo, magbabayad sa inyo. For example, ang upa sa inyo, 5,000. Ang bahay, kunyari, is 5,000 din. So, sabihin natin, ganun na lang. Pantay siya. 5,000 ang upa nyo, 5,000 din ang bayad nyo kay amortization. Automatic, pag natapos na si bahay, sa inyo na yung bahay. Nang hindi kayo naglalabas ng pera. Maglabas man kayo ng pera, very minimal lang. Pero, kung papagandahin nyo yung property nyo, yung sinasabi ko sa inyo, 5,000 na paupa nyo, pwede siyang lumaki. Pwede siyang maging 6,000, 9,000, 10,000. Depende kung paano ang value na ibibigay nyo sa uupa sa inyo. Siyempre, lang nga naman magpaupa kayo ng 10,000 doon, pangit naman yung pinapaupa nyo. Wala man lang pintura, hindi man lang naka-tiles. Diba? Siyempre, hahanapin nyo rin yun. Dapat pati, alam nyo, ang target market nyo, once na kayo ay magpa-property or real estate ang papasukin nyo. Dapat alam nyo kung anong target market nyo. Bakit ba ako magtatayo ng bahay na to? Sino ba yung mga target market ko? Mga nagtatrabaho ba sa SM? Mga nagtatrabaho ba sa pabrika? So, syempre, pag tinanong nyo yung sarili nyo kung sino ang target market nyo, hanapin nyo yung location na located doon sa target market nyo. For example, ang nakuha yung property medyo malayo sa city. Ano ang target market nyo? Possible dyan, family. Yung mga nagtatrabaho na may sariling sasakyan. So, yun yung mga medyo malalayo sa city. Pero pag malapit kayo sa city, kagaya ng sa akin, malapit sa city, kaya lang siyang lakarin. So, ang target market ko doon, lahat na nagtatrabaho sa mga establishment. Nagtatrabaho na single worker. So, yun yung target ko sa aking pinapaupahan. So, yun yung tatandaan nyo guys bago kayo kumuha ng property. Para saan ang property? Kung titirhan nyo, guys, hindi yan good start para sa akin. Pero syempre, depende pa rin sa inyo. But for me, it's not a good start kasi pag tinirhan nyo yan, nandiyan na yung pera nyo, dead end. Pero pag yung property, pinaupahan nyo, yung pera, nabalik. Diba? Balik-balik yan sa inyo. Pag halimbawa may lupa kayo, tapos magtayo kayo ng maliit na bahay, paupahan nyo, 5,000 kunyari, kung probinsya man kayo, 5,000, 4,000, nabalik yung pera, nabalik yung ROI. Sabi nila, matagal ang balik eh. Sabi nila, ang tagal ng balik nun. Ganyan. Pero wag yung titingnan yung tagal ng balik niya. Ang tingnan nyo yung pagtanda nyo. Yan yung susuporta sa inyo pagtanda nyo. Hindi ang mga anak nyo, hindi ang kapatid nyo, hindi ang pamangkin nyo.
Yan ang susuporta sa inyong pagtanda nyo. Believe me.